Psalms chapter 47. Sa wikang Tagalog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat na igalang. Siya'y naghari sa sangkatauhan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siyang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Lumuklok sa trono si Yahweh na ating Diyos. Sigawan at trompeta ang siyang tumutugtog. Purihin ang Diyos, siya'y awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit, purihin ng mga dakila. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal. Lahat ay sa Diyos na kataas-taasan. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, makapangyarihan sa lahat, pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa umagang ito. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan at maging bukas ang aming mga puso sa inyong pong mga salita na mandinig. Samahan niyo po kami sa pag-aawitan, pananalanginan at sa aming pananambahan ngayong araw. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I'll worship, and unto you I'll sing. For you alone
love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day.
depth of your love. You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan, purihin ka sa kataas-taasan. Sinasamba ka po namin at dinadakila ang iyong pangalan. Tunay nga po, Ama, na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan at banal. Napakabuti mo, Ama. Tunay nga po na ikaw ang tanging lakas namin at pag-asa sa aming buhay. Ama, lumalapit po kami at nagpapakumbaba na humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin mo po kami, Ama, na kung minsan hindi namin nagagawa ang mga bagay na dapat namin gawin at ang hindi namin dapat gawin ang siyang nagagawa namin. Patawarin mo po kami, O God. Maraming salamat po, Ama, sa iginawad mong kapatawaran. Tunay nga po na mahal mo kami at ayaw mo kaming magkasala. Turuan mo po kami, Ama, na mas lalong lumapit sa inyo, kilalanin ang utos nyo, at kilalanin ang mga bagay na nakalulugod sa inyo. Ama, itinataas po namin ang aming pamilya. Alam po namin na walang perpektong pamilya. Turuan mo po ang bawat mag-anak maging maunawain sa aming mga anak, apo at kapisan sa bahay.
Tulungan mo rin po kami na maging mapagmahal sa kanila. Maraming salamat po sa biyaya ng pamilya na iyong binigay. Tulungan mo po ang aming mga anak, apo na makakilala sa iyo at magkaroon ng kauhawan sa iyong salita. Ama, iligtas mo po ang aming pamilya sa kapahamakan at naway bigyan mo kami ng sapat na lakas ng loob at katawan upang mapaglabanan namin ang mga pagsubok na aming nararanasan. Ikaw na nga po, Ama, ang maging sentro ng aming pamilya at depensa namin mula sa kapahamakan. Ama, itinataas din po namin ang mga anak mo na naghahayag ng iyong salita. Mga evangelist, mga guro, pastor, at mga misyonaryo na patuloy na naghahayag ng magandang balita. Dalangin namin, Ama, ang pag-iingat mo sa bawat isa sa kanila. Gabayan mo po sila sa kanilang paghahayag upang marami ang makarinig ng salita mo at makilala ka. Ama, patuloy mo po silang ingatan at palakasin ang kanilang patuloy na paghahayo upang maraming kaluluwa ang tumanggap sa iyong anak na si Jesus bilang sariling tagapagligtas at Panginoon. Balutan mo po sila ng iyong banal na dugo't banal ng Espiritu. Itinataas din po namin ang aming bansa. Gabayan mo po ang mga lingkod bayan mula po sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababang opisyalis ng aming bansa. Ama, hawakan mo po ang kanilang mga puso. At nang sa gayon magsasabi sila ng katotohanan at hindi gagawa ng anumang pagdarambong sa bayan upang maihatid ang tamang serbisyo sa mga higit na nangangailangan. Dalangin din namin, Ama, na magkaroon ng isang mapayapa at patas na eleksyon sa darating na Mayo. Naway maging matalino ang bawat isa sa pagpili ng iboboto. Ama, ituro mo po sa amin kung sino ang mga nararapat na mamuno ng aming bansa. Nawa, Ama, na ang mailuklok mo ay iyong taong may takot sa Diyos at may pagmamahal sa bayan at sa mga nasasakupan. Magkaroon nawa sila ng pagkakaisa para isulong ang mga adhikain at mga pinaglalaban para sa kaunlaran at katahimikan ng bansang Pilipinas. Patuloy din po naming inilalapit, Ama, ang mga taong may sakit. Kabilang na po dito ang mga may karamdaman na kasapi ng BCFC. Hindi po maikli ang iyong mga kamay para sila'y abutin, haplusin at tsakapin. Sa iyo lamang po may kagalingan ang bawat isa. Ang lahat po mga karamdaman namin, Ama, ay alisin mo po. Tunay nga po, Ama, na lumalapit po kami sa inyo, humihingi ng tulong at grasya ng kagalingan. Ganon din po, naway mapawi na po ang mga virus na patuloy na gumagala. At dalangin din po namin, Lord, na maging mapagsunod ang mga tao na patuloy na mag-ingat upang mawala na po ang mga virus. Patuloy mo rin pong gabayan ang aming iglesia. Ingatan ang aming mga pastor, tagapagturo, mga kabataan, kalalakihan, kababaihan, lalo na po ang mga elderly namin. Gabayan mo rin po at patnubayan ang mga dapat ayusin na mga papeles ng MC, maging sa pagpapagawa at pagpaayos ng ministry center. Ganon din po, gabayan mo at patuloy na Bible study namin, mga outreach namin, at mga bagay na dapat na isaayos sa aming iglesia. Aming Ama, Ikaw ang pinagmulan ng awa at pagmamahal. Tulungan mo po kami na mahalin namin ang aming sarili gaya ng pagmamahal at kalinga mo sa amin. Nilikha mo kami sa iyong wangis, kaya hayaan mong ingatan at pahalagahan namin ang aming sarili at buhay, nang sa gayon ay maibahagi din namin ang pagmamahal na ito sa ibang tao. Pakaingatan mo po kami, Ama.
Dalangin po namin to sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, BCFC, at sa ating mga kapatiran na nanonood sa kung saan man kayo. Sama kayo nanonood sa inyong bahay o opisina o kayo ay bumibiyahe. Ang ating pong mensahe sa umagang ito ay nakabase sa magiging tema natin sa buong quarter, from January to March, which is the church as dwellers in the kingdom. Ang simbahan bilang mga nakatira sa kaharian, mga taong nabibilang sa kaharian ng Diyos. At pag-uusapan natin dito kung paano nga ba maging kabilang. How do we become part of the kingdom of God, and anong mga perspective, anong mga priorities ang mababago kung tayo ay nasa kaharian na ng Diyos. Nung nakarang linggo, pinag-usapan natin yung storya na isinulat ni Mark sa Gospel of Mark, kung saan si Jesus ay nagpe-preach. He was proclaiming the kingdom of God and that it is at hand. And pagkatapos sa kwentong yan, meron ding isinulat si Mark. He was writing about Jesus, na pagkatapos mag-preach about the kingdom of God, he was calling the first disciples. Tatawag si Jesus ng kanyang mga tagasunod. At makikita natin dun si Pedro, si Andrew, si James, saka si John, Peter, James, John, and Andrew. And habang binabasa natin tong story na to, meron tayong mapapansin There's a sense of urgency, may pagmamadali, may pagpapahalaga. And kung titignan mo talaga, meron siyang kinalaman sa pagpasok natin sa kingdom of God. At dahil nga rin naman, right after ng preaching ni Jesus Christ about the kingdom of God, ito yung nangyari. Before we go on, let me ask you a question. When was the last time that you stopped and left what you are doing to witness something very urgent and important? Kailan kayo huling huminto at iniwan na yung ginagawa para obserbahan o silipin o masaksiyan ng isang napakahalagang pangyayari? Naalala ko nung nasa summer pa ako, I think na yata yun, before New Year, the nights before New Year. Nanonood ako ng balita sa loob ng bahay, nung biglang pagtingin ko sa bintana namin na kung saan kitang-kita yung highway, pagtingin ko sa bintana may nakita akong truck ng military na kung saan may nakasilip sa akin isang military at bumabati ng Happy New Year. So nagulat ako at tinigil ko yung panonood at lumabas ako ng bahay para i-check kung ano mangyayari. May military sa labas ng bahay, isang truck. At mas nakakagulat ng pagsilip ko, paglabas ko ay nakita ko pa meron pa mga around 30 military trucks na nakaparada sa labas ng bahay namin, nakalinya sa highway kung saan nandun ang bahay namin. At sino ba naman hindi maaalarma, When you see a military truck, magugulat ka na. Paano pa kaya kapag 30 na military trucks nakahilera sa harap ng bahay ninyo? Anong mga pangyayari? Anong meron, So, parang may urgent, parang may mahalagang bagay na nangyari. Parang ganun yung nangyari nung dumating si Jesus sa harap ni Peter, ni Andrew, ni James, and ni John. Kaya lang, nung kay Jesus, walang sundalo, walang mga truck. It was simply Jesus Christ calling them. Now, basahin po natin sa Mark chapter 1, right after nung sermon last time, verses 16 to 20. Basahin ko po mula sa English Standard Version. Mark 1, verses 16 to 20. Passing alongside the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, the brother of Simon,
casting a net into the sea, for they were fishermen. And Jesus said to them, "Follow me, and I will make you become fishers of men." And immediately they left their nets and followed him. And going on a little farther, he saw James, the son of Zebedee, and John, his brother, who were in their boat mending the nets. And immediately he called them, and they left their father, Zebedee, in the boat with the hired servants and followed him. Let's pray. Father, salamat po sa umagang ito na kami po ay makikinig muli sa inyong salita at pag-aaralan kung paano nga ba ito ang tungkol sa inyong kaharian. Paano kami mabibilang? At itong story ni Jesus ng kanyang pagtatawag ng kanyang mga disipulo. Kung paano ito mapangyayari sa aming buhay. Ano mga katotohanan na nais namin. Ang dapat namin matuklasan at naisin namin na mapangyayari sa aming buhay. O Diyos, tulungan niyo po kami. Mangusap po kayo gamit ang iyong banal na espiritu sa pamamagitan ng iyong salita. Kami po ay buksan ng isipan at puso upang kami ay may kaluguran na tatanggapin ng iyong mensahe at maging katotohanan na nawa ito sa aming mga buhay. Salamat po. Ito po ang dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, muli, kakatapos nga lang mag-preach si Jesus Christ, no, about the kingdom of God, no. The time is fulfilled. The kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ, and I was preaching about it last Sunday, no, na ang sinasabi ni Jesus ay dumating na nga ang paghahari ng Diyos. At sa ngayon, nagtatawag na siya ng mga disipulo. Nagtatawag siya ng mga taong susunod sa Kanya, matututo mula sa Kanya, at susundin ang Kanyang mga katuruan tungkol sa kaharian. Itong kwento, syempre, punong-puno ito ng mga lessons tungkol sa discipleship, tungkol sa kung paano mag-disciple, marami kang mababasang libro and sermons na mapapakinggan about this na nakafocus sa discipleship. And may kinalaman naman ang discipleship talaga sa kingdom of God. But for the sake of our theme, which is becoming part of the kingdom, and yung context, for the sake of context, titignan natin yung mga lessons about it. Yung ano ba yung sinasabi dito tungkol sa pagpasok natin, pagiging part, becoming part of the kingdom. What is Jesus teaching about us? What is this part of the Bible teaching us about it? So, unang mapapansin natin dito na magbibigay sa atin ng realization is that there is an unusual call. May the unusual call. May kakaibang pagtawag. Pagtawag ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga disipulo. Now, unusual ito, kakaiba, hindi ordinaryo. Una, dahil si Jesus bilang teacher ay siya yung pumili at nagtawag ng kanyang mga magiging tagasunod. Now, usually, sa panahon nila, yung rabbi o yung teacher, hindi siya yung magtatawag, It was the disciples' decision to choose and follow a teacher. Yung mga disipulo yung maghahanap, mag-desire at may certain times sa buhay nila na kailangan nilang mag-aral or something about na gusto nilang maging deep sa isang commitment, sa isang subject, or sa isang lifestyle, sa isang theology, about God, na sila magde-decide, pipili sila na maging teacher nila. But in this case, it is Jesus, si Jesus mismo, ang nagtawag, pumili ng mga taong susunod sa Kanya to be part of this kingdom movement, maging kabahagi ng kilosang ito tungkol sa kaharian ng Diyos. Now, ito yung parte ng dahilan kung bakit naiisip ng mga tao, kung bakit namamangha ang mga tao na itong si Jesus ay nagtuturo at kumikilos na mayroong otoridad. Now, He talks, He teaches, He ministers, He serves with authority. And this amazes the people around Him. Sa verse 22, yung kasunod na story naman nito, sinasabi doon na nagtuturo si Jesus Christ, sinasabi doon na nagugulat ng mga tao. Sabi doon sa verse 22, and they were astonished at His teaching, for He taught them as one who had authority, and not as the scribes. And even yung mga demons na sumasapis ng mga tao,
regarded Jesus Christ as one who had authority. And it's something about Jesus Christ, that makes people think na hindi lang to ordinaryong tagapagturo. Now, hindi dapat natin din makalimutan that Jesus isn't just a teacher. Hindi lang siya teacher. He is actually claiming that the kingdom of God has come through him. Di ba? Yun yung point ng ating preaching last time. Dumating na ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan niya. So, hindi lang siya basta sinong rabbi or teacher or kung sino mang magaling na magturo. He is the Messiah. He is the King. He is the appointed of God who would come to bring about God's rule sa Israel and then of course sa buong mundo. So, therefore, mga kapatid, Jesus is not just looking for students who will learn about God. Hindi lang siya naghahanap ng mga estudyante na gusto lang matuto tungkol sa Diyos na marami niyan sa Israel that time. He is calling followers to submit themselves under the reign of God. Nagtatawag siya ng mga taong magiging tagasunod niya na isusuko ang kanilang mga buhay at magpapasakop sa paghahari ng Panginoon under the kingdom of God. Dahil nga dito sa kakaibang tawag of this unusual call, we can learn that to become part of the kingdom of God, Jesus is the one who initiates. Para maging bahagi ka ng kaharian na to ng Diyos, itong pagkilos ng pag-aari ng Diyos, si Jesus dapat ang mag-uumpisa. Si Jesus ang nag-i-initiate. Siya ang magdidikta. Siya ang magsisimula ng pagkilos. Siya ang magtatawag sa iyo. Now, mahalaga to dahil kahit saang bahagi, makikita mo that God or Jesus Christ initiates. Mababasa natin sa John chapter 6 verse 44. Sabi ni Jesus Christ, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him. And I will raise him up on the last day." Sa chapter 12 verse 32 naman ng John, sinabi din doon ni Jesus Christ, "And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself." No, si Jesus yung nagtatawag. Si Jesus yung maghihila sa'yo. Hindi lang siya basta-basta nagbibigay ng imbita tapos bahala ka na. Kundi, hihimukin ka niya. Hihilahin ka niya. Palapit sa kanya. God will call people to Jesus. Jesus himself will draw people to himself. Isang mahalagang katotohanan, mga kapatid, is that Jesus calls people to follow him. Literally in person, dito sa story, and sa panahon natin ngayon, spiritually, through the work and the power of the Holy Spirit. Nagtatawag si Jesus. Kahit na wala na siya physically, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, He calls us powerfully. He calls people to become part of the kingdom of God, the movement of God's rule. Isang bagay sa mapapansin natin dito is that Jesus called his disciples to follow him. And he said, "Follow me." Sundin niyo ako. He wasn't just offering a certain subject. He was talking about himself. Follow me. So, ang subject, ang punto, ang sentro ng pagtuturo na ito, ng discipleship na ito, is about Jesus Christ. It's about following Him. It's about Him. Kaya, ang pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos is primarily about encountering Jesus Christ, hearing His call so that we can come to Him and obey. Ang pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos ay una tungkol kay Jesus. Nung makatagpo mo siya, marinig mo ang kanyang pagtawag upang siya ay iyong susundin ng buong puso at buong buhay. Matanong ko lang kayo, mga kapatid, o ikaw na matagal lang nasa simbahan for a very long time, o ikaw na bata pa, youth or young adult, or kahit na adult ka na pero
nag-uumpisa ka pa lang sa pananampalataya. Figuring out, paano ba ako magpapatuloy sa pananampalataya nito? Have you encountered Jesus? Nakasalubong mo na ba? Nakatagpo mo na ba si Jesus? Seriously, I'm asking this dahil maraming mga tao na nasa loob ng simbahan nagiging religyoso without really encountering Jesus Christ. Ang pananampalataya mo ba ay tungkol sa pagtugon sa tawag ni Jesus na magsisi at manampalataya sa kanyang ebanghelyo? Ang iyong pananampalataya ba ay tungkol sa iyong pagbinig kay Jesus, pagkilala kay Jesus, at pagsunod kay Jesus? Tungkol ba ito kay Jesus? Kasi kung hindi ito tungkol kay Jesus, then baka sinusundan lang natin yung mga tao kung saan sila. Kung hindi ito tungkol kay Jesus, then baka yung loyalty natin ay nakatali lang sa organisasyon, sa BCFC na pangalan, o sa mga taong nangunguna sa BCFC. Kung hindi tungkol kay Jesus ang pananampalataya natin, then baka yung pagiging aktibo natin sa simbahan ay nakabase lamang sa mga activities, sa mga program. At yung thrill, yung excitement, yung good feeling na kasama mo yung mga taong kapareho mo. Na sa pagkakataon na makaka-encounter ka ng mga pagsubok o ng mga pag-aaway-away at di pagkakaintindihan o at makakakilala ka ng mga tao na ibang-iba sa'yo, mag-uumpisang lalabo ang iyong pananampalataya. No, kung hindi tungkol kay Jesus ang iyong pananampalataya, baka pwede mangyari yun sa'yo, kapatid. Kaya mahalaga na siguraduhin natin na kaya tayo nandito sa pananampalatayang ito. Nandito ka sa simbahan, naging bahagi ka ng kaharian ng Diyos sa kabuuan. Dahil si Jesus ang nakatagpo mo. At tumutugon ka lamang sa kanyang pagtawag, sa kanyang pagkilos, sa kanyang pagpapakilala ng kanyang sarili. Mga kapatid, naging bahagi tayo ng kaharian ng Diyos. Hindi dahil ginusto natin. Hindi dahil available ka sa ngayon. Hindi dahil sa masaya. Hindi dahil sa it feels good or kung ano ba mang emosyon. Naging bahagi tayo ng kaharian ng Diyos dahil si Jesus mismo nagtawag sa atin na magsisi tayo, manampalataya tayo, at sundin siya. No, nagbigay pa nga ng mga detalye si Luke sa kanyang gospel, kasi Gospel of Mark. Sa Gospel of Luke, makikita natin doon na bago magtawag si Jesus kina Peter, ay nagtuturo siya. At bago pa niya tawagin talaga sila Pedro, ay nagpakita siya ng ministry at ng miracle. There was a message, there was a ministry, and there was a miracle nung nakahuli siya ng marami isda. At kaya nag-repent si Peter, makasalanan ako. He realized the presence of God in Jesus Christ. No, nung narinig nila yung mensahe, nakita nila yung ministry, at nasaksihan nila yung miracle na ginawa ni Jesus. They realized who Jesus is. Kaya nung tinawag sila ni Jesus, iniwan nilang lahat-lahat, sumunod sa kanya. Nagsisi at nanampalataya sa ebanghelyo. So mga kapatid, ang encouragement ko po sa inyo sa umagang ito, unang-una, is to make your faith all about Jesus. Knowing Him and following Him. Gawin natin tungkol kay Jesus ang ating pananampalataya. Dahil tungkol naman talaga sa Kanya. Dahil siya naman talaga ang nagtatawag. Dahil siya naman talaga ang pundasyon at ang magpapatuloy at ang tagapagtupad ng lahat ng mga bagay sa ating pinaniniwalaan. Respond to this unusual call because this is all about Jesus Christ. Pangalawa, kapatid, makikita natin dito there's an urgent cause. Now, if there's an unusual call, there's an urgent cause. Now, may mahalaga, may biglaang kadahilanan. May napakabigat na kadahilanan kung bakit ka mag-respond sa tawag ni Jesus. No? Naalala ko nung sumabog yung Taal, 2 years ago, nagtawag tayo ng mga volunteers para tumulong na i-prepare yung mga donation na ibibigay natin sa mga biktima ng pagsabog. And it was an urgent call.
And a very important call na may mga nag-respond din ng mabilisan. Naalala ko rin nung nag-organize ang simbahan, ang church, ng effort na mag-donate ng mga groceries sa kapatiran at sa iba pa, sa mga unang buwan ng lockdown nitong pandemic. Nagtawag tayo ng mga volunteers para tumulong sa pag-organize ito. And it was an urgent call. And there were those who responded quickly. Helping the victims sa pagsabog ng Taal is an urgent and important cause. Helping people during the lockdown dahil sa pandemic was an urgent and important cause. Paano naman tong tawag ni Jesus kina Peter, Andrew, James, and John? Why does this seem so urgent and necessary and important? Bakit ba siya napakahalaga? Wasn't it possible for them na sabihin na lang na, ay, pwede po, saglit lang, Jesus. I-meet ka na lang namin. Mauna ka na doon sa Galilee. Susunod na lang kami. Ayusin na namin itong mahalaga naman itong kabuhayan namin. Itong pangingisda. Or Jesus, pwede bang arrange ko muna yung schedule ko at saka unahin ko lang itong ibang mga priorities ko. Sir, ito, susunod na ako sa'yo. Hindi ganoon yung response nila Pedro, no? Bakit? Bakit siya urgent, no? Sa pag-aaral ko, yung key, no? Yung clue kung bakit siya may urgency, no? Makikita natin din sa sinabi ni Jesus Christ, I will make you fishers of men. Gagawin ko kayo mga tagapangisda ng tao. Now, mahalaga at totoo na maintindihan natin na metaphorically, figuratively, yung mga disciples naman talaga na tinawag ni Jesus ay babibigyan ng ministry ng pagka-catch, ng panghuhuli, catching people instead of fish. At ihahatid sila papunta kay Jesus. Bahagi naman talaga yun sa pagtawag. Pero that's futuristic. Tingnan natin yung background. Tingnan natin yung context. There's an Old Testament context to this metaphor of fishing, pangingisda. Sa Old Testament, may pinaprophesy about God, tungkol sa Diyos, na siya ay gagamit ng mga fishermen. He will be sending fishermen to catch people of Israel, para saan? Para mahusgahan sila. Magpapadala ang Diyos ng mga, he was talking about the exile. But dun sa exile, meron siyang pangako ng restoration of Israel. So, itong metaphor is a reference actually about fishermen na ginamit ng Diyos sa paghuhusga, nagagamitin ng Diyos sa paghuhusga. Itong Jesus, si Jesus, calling fishermen, is an Old Testament reference na ibig sabihin nito, ang paghuhusga ng Diyos ay dumating na. Ang paghahari niya ay dumating niya. O kaya, isa rin sa malaking tema sa katuruan ni Jesus tungkol sa kaharian is yung judgment ng Diyos sa mga makasalanan, sa kasalanan ng mundo, sa mga kaaway. Idagdag pa natin, sa konteksto na yan, is yung kung ano yung tinuturuan ni Jesus. Bago nga siya nagtawag ng disipulo, he was talking about the kingdom of God na nandito na. Yan nga yung konteksto na yan. The judgment of God has come. Sa Old Testament, he was sending fishermen to catch the people of Israel for judgment. And ito yung ginamit na phrase ni Jesus Christ and ni Matthew, ni Mark, saka ni Luke to emphasize that itong pagdating ni Jesus Christ has a very urgent cause at ang pagtatawag niya has a very urgent reason. That's why there's urgency. May pagmamadali. May importanteng nangyayari. Why? Because there will be a coming judgment. And true enough, yan ang pinipreach si Jesus Christ. He was warning people. Kaya nga, he was also offering redemption.
No? Kaligtasan mula sa panghuhusga na yan. No? Kaya sabi niya, magsisi kayo, repent, believe, follow me. Kung merong paghuhusga, nagbibigay siya ng solusyon. Sabi ni William Lane sa kanyang commentary about on Mark, no, sa New International Commentary, sabi niya doon, the immediate function of those called to be fishers of men is to accompany Jesus as witnesses to the proclamation of the nearness of the kingdom and the necessity for men to turn to God through radical repentance. So, yung part na magiging trabaho ng mga disipulo daw ni Jesus ay, yun nga, samahan si Jesus para ihayag ang kaharian ng Diyos at ang kahalagahan na ang mga tao ay magsisi at lumapit sa Diyos. Radical repentance. Sabi pa niya, their ultimate function will be to confront men with God's decisive action, which to faith has the character of salvation, but to unbelief has the character of judgment. Kumprontahin yung Israel at kung sino pa man na ang Diyos ay kumikilos na at kung ikaw ay mananampalataya, may kaligtasan. Kung hindi ka mananampalataya, may paghuhusga. Jesus is calling people because God's judgment and salvation has finally come. Sa panahon na yan, sa panahon din natin ngayon. So, ang pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos, becoming part of the kingdom, is urgent and important because God, our King, has arrived and is going to judge the sins of this world through Jesus Christ. No, mahalaga, importante, urgent, yung pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos, yung pagtawag ni Jesus. Dahil ang Diyos na siyang ating hari ay dumating na sa pamamagitan ni Jesus. At siya ay maghuhusga ng mga kasalanan. Also, becoming part of the kingdom is urgent and important because God, our King, has arrived sa pamamagitan ni Jesus. At kung sino man ang mananampalataya ay maliligtas mula sa judgment na yan sa pamamagitan ni Jesus. Peter, Andrew, James, and John, alam nila yun. They have repented of their sins, they believed in Jesus Christ, and they followed Him. Na eventually, sila din ay maging kabahagi ng pagtawag na yan. They are going to invite others to come, to become followers of Jesus. Uutusan sila ni Jesus Christ to make disciples of all nations. Because there is a very important cause. Napakahalaga ng reason na to, ng layunin na to, ng proyekto na to, mga kapatid. Ang Diyos na siyang hari ay dumating na sa pamamagitan ni Jesus. There will be judgment, but there will be salvation for those who believe. The same message, mga kapatid, parehong-parehong mensahe ay totoo sa panahon natin ngayon. And kaparehong pagtugon din ang ini-expect sa atin. Rapid and radical response should be seen from us. Napakaraming bagay na nag-i-entertain sa atin sa mga panahon na to. Napakaraming bagay din na naging dahilan para maging busy tayo. And napakaraming bagay din ang naging dahilan ng takot natin at pagkabalisa. Na sometimes, most of the times, many times, nakakalimutan natin na higit sa lahat ng entertainment na to, higit sa lahat ng kabisihan na to, higit sa lahat ng mga kinakatakutan natin sa mundong ito, there are bigger things that we need to face. Ayun na nga, ay yung paghuhusga ng Diyos at pag-aalay niya ng kaligtasan mula sa paghuhusga niyan sa pamamagitan ni Jesus. How do we respond to Jesus? So how do we become part of the kingdom of God? As you have seen, maging kabahagi ka ng kaharian ng Diyos kung tutugon tayo sa pagtawag ni Jesus, kung atin siyang makakatagpo, and kung gagawin natin ang ating pananampalataya ay tungkol sa Kanya. Tungkol sa pagkilala sa Kanya at pagsunod sa Kanya. Tungkol din ito sa panahon na ma-realize natin na ang pagtugon kay Jesus, ang pagiging kabahagi ng kaharian ng Diyos, ay
maging kabahagi ka rin ng pag-a-announce ng paghahari ng Diyos na kung saan ang mga makasalanan ay mahuhusgahan at kung sino mang mga makasalanan ay magsisisi, lalapit sa Diyos, tutugon sa tawag ni Jesus, mananampalataya, ay makakasumpong ng kapatawaran. Maliligtas mula sa parating na paghuhusga. Ang panalangin ko mga kapatid ay tutugon tayo sa mga katuruan ni Jesus ng may pagpapahalaga, na mayroong urgency, na i-prioritize ang kanyang tawag at ang kanyang mga kautusan. I pray na mas maging committed tayo sa trabaho ng Diyos, sa pagkilos ng Diyos, sa pag-iimbita din ng Diyos sa iba pang mga tao papasok sa kanyang kaharian. And we commit to become fishers of men. At ikaw kapatid, ikaw na hindi pa nakakasiguro sa direksyon ng iyong buhay, baka si Jesus ay tumatawag sa iyong puso ngayon sa umagang ito. Baka si Jesus ay nangungusap sa iyo sa pamamagitan ng mensaheng ito. Tinatawag ka na isuko ang iyong mga kasalanan sa Kanya. Tinatawag ka na manampalataya ka sa Kanya para ikaw ay maligtas. Para sundin siya sa Kanyang mga kautusan at ialay yung buong buhay sa Kanya. Sabi niya sa iyo kapatid, sinasabi niya to sa iyo, follow me. Sabi niya rin sa ibang bahagi ng Biblia, truly, truly, I say to you, kung sino man ang makakarinig sa aking salita at manampalataya sa Kanya na nagpadala sa akin, ay makakasumpong ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. At siya ay hindi mahuhusgahan o mapaparusahan, but has passed from death to life. Kapatid, tumugon tayo kay Jesus. Let's follow Him. Let's find life in His kingdom. Let's pray. Panginoon Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong mensahe na nagbibigay sa amin ng challenge at the same time na encouragement. Father, we pray that you call more people into your kingdom. That we realize how urgent, how important it is that we make our lives, our faith, our time all about Jesus Christ, seeking your kingdom and calling people so that we will find salvation instead of judgment. We will find forgiveness instead of rejection. Father, salamat sa inyong grasya. Salamat sa inyong pagbibigay ng paraan upang kami ay maging kabahagi ng iyong kaharian. Salamat kay Jesus. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak. Amen. God bless you. Philippians chapter 4 verses 14 to 20. Gayunman, ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap. Alam naman ninyo mga taga-Filipos na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangangailangan. Nang umalis ako sa Macedonia, noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Noong ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding binadalhan niyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ang liham na ito, ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangailangan ko, ang tulong ninyo sa akin hatid ni Epaphroditus. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At buwat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Let us pray. Father, we thank you for this morning. Thank you for everything that you have done. Salamat sa kapatiran na kasama namin ngayon sa pananambahan sa inyo. Salamat sa inyong mensahe na nagbigay sa amin ng kalakasan sa aming pananampalataya at paggabay sa kung paano kami tumugon sa inyo at mamuhay. Sundin ka at sambahin ka. Salamat o Diyos sa aming sa kasiguraduhan na ibinigay niyo sa amin, ang aming mga panalangin na dinidinig ninyo, na aming mga pagpupuri ay tinatanggap ninyo sa pamamagitan ni Jesus. Salamat o Diyos sa kalayaan na meron kami mula sa kaparusahan, mula sa paghuhusga dahil sa aming mga kasalanan. Salamat din Panginoon sa binibigay niyo po sa amin na pagkakataon na maging kabahagi ng ministeryong ito na ipahayag ang inyong paghahari upang mas marami pang mga tao makasumpong ng inyong kapatawaran, ng inyong kabutihan, ng iyong pagmamahal. Panginoong Diyos, pinagkakatiwala namin ang aming simbahan, aming kapatiran, at ang mga lahat pa namin ginagawa upang ito ay maging nakatuon sa inyo, sa inyong anak na si Jesus, at magamit kami, Panginoon, sa inyong mission. Ito po ang dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen and amen. God bless you mga kapatid. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous
majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. I stand